Nagkalat na ngayon ng AI o yung Artificial Intelligence, ang kakayahan ng mga makina na mag-isip na parang tao. Nasa cellphone natin yan at nasa mga computer desktop. Ang problema, baka para sa ilan sa atin, ito na rin ang papalit sa ating trabaho. Yan ang babalang nakasaad sa Philippine Country Report ng International Monetary Fund o yung IMF na nilabas nito lamang Disyembre. Sa findings po ng IMF, tinatayang 36% ng mga trabaho sa Pilipinas maaaring maapektuhan ng artificial intelligence. Katumbas po yan ng halos 4 sa bawat 10 trabahador sa Pilipinas. Pero hindi naman po ibig sabihin na mawawalan ng trabaho ang 4 na trabahador na yan. Ibig lamang po sabihin, kakailanganin nilang mag-adjust at mag-adapt kung gusto nilang manatili sa trabaho. So, ilan talaga nanganganib mawalan ng trabaho? Sa taya po ng IMF, 14% ng mga Pilipinong trabahador ang nanganganib. Katumbas po yan ng isa sa bawat 7 trabahador na Pilipino na baka mawalan ng hanap buhay dahil sa AI. Ano pong mga uri ng trabaho na nanganganib? Ito po ang graph na nilabas ng IMF. Ito pong kulay pula. Yan po yung mga trabahong mas nanganganib mapalitan ng AI. Pansinin po ninyo, pinakatinatamaan daw talaga ang nagbibigay lamang ng tinatawag na clerical support. Tatamaan din po yung mga nasa services and sales at dito po sa technicians. Ito pong kulay berde naman. Ito, yan po ang mga trabahong hindi masyadong maapektuhan ng AI. Kita po ninyo, hindi apektado mga elementary occupations. Ito pong nandito. O yung mga simpleng trabaho, ang mga nasa agrikultura. Ito, agrikultura at yung nasa crafts and trades. Bakit po ganun? Dahil ayon po sa IMF, ang Pilipinas ay isa pa ring service-based economy at hindi pa umarangkada sa manufacturing. Ang problema, ang service industry ang medyo mas nanganganib dahil sa pag-arangkada ng mga chatbot at mga virtual assistants na kayang mag-handle ng mga tinatawag na customer service tasks. Halimbawa na lang po dyan ang BPO sector na matagal nating inaasahan. Ang sabi pa ng ilan, ang dating primary advantage ng Pilipinas ay ang kanyang proficiency o kakayahan sa English language. Pinag-aalabang natin yan. Magaling mag-Ingles sa mga Pilipino. Ang problema, ang AI, ang tinatawag na large language modeling. Ang ibig pong sabihin nito, natututo ang AI sa pamamagitan ng lahat ng available language models at mga database para po makabuo ng sagot o makagawa ng solusyon. So, sa madaling sabi, ang ating dating advantage sa lengguwahe maaring nakasaklaw na rin sa loob ng AI. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.